Dear DJ Twinkle, maayong hapon kanimo ug sa tanan ng mga suking tigpaminawan niining sikat na kaayo ug nindot nga programa sa 100.9 FM. Mao ang Whisper It. Isa di ay ako sa imong diehard listener sa imong radyo program ug usa-usab ako sa tigtan-aw sa imong Facebook account sa imong album nga Whisper It. Mao man gani nga nakahuna-huna usab ako nga i-share ug i-whisper diha kanimo ang akong kasinatian sa gugma during my high school life. Ako di ay si Christine, 53 years old, lumad nga tagahagna, apan di na karon nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Minyo ko di Twinkle, ug dunan ako'y duha ka buok ka mga anak. Ako ug akong pamilya nabilong sa laing sekta sa pagtuo ug sa among tinuohan o relihiyon ang mga lalaki required nga moserbisyo isip misyonaryo kun magsangyaw sa pulong sa Ginoo sulod sa duha ka tuig. Apan kaming mga babae dili required. Depende lang kung gusto nimo. Tuod man, dunay misyonaryo nga naka-assign sa among lugar ni adto nga time. Nga crush gyud kaayo nako. Since bawal man makipagrelasyon ang usa ka misyonaryo samtang anaa siya nagserbisyo, gihulat na lang nako nga mokapauli siya sa ila. Crush usab di ay ako sa maong misyonaryo, DJ Twinkle. Ug tuod man, pag-uli nila sa ila, human sa iyang mission, nagsinulatanay kaming duha. Ug padayon kami nga nagsinulatanay ug nagkarelasyon na gyud kaming duha ug nabati namo ang among gugma para sa usag-usa bisan tuod ug kini naalang sa sulat. Maoy akong pagtuo nga magkadayon na gyud kaming duha. Apan usa ka adlaw ni ana, mao na lay akong nahibaluan nga ang misyonaryo di ay nga akong higugma na minyo na kini ug dunanay duha ka buok ka mga anak. Grabe na kong hilak ug nasakitan kaayo ko pag-ayo ni adtong mga higayuna. Ang maong misyonaryo mahulog nako ug maoy akong first love, DJ Twinkle. Mo'y hinungdan nga muraog naman hater ko ni adtong mga panahona. Bisan kinsang mga lalaki nga manligaw or maninguha nako, dili gyud nako sugton tungod kay na ako'y kasuko sa mga lalaki.
Tuod man nag-serve ko sa Ginoo sad sa duha ka tuig as a full-time missionary. Pagkahuman sa akong mission in 2 years, in the year 1992, nakapauli ko sa among balay ug nakapadayon ko pag-eskwela sa high school sa isa sa mga public high school dinhi sa Hagna. Baintikwatro anyos na ako. Ato nga time nga nimpadayon sa akong high school. Kini tungod kay masakiton lagi kaayo ko sa akong pagkabatanon, DJ Twinkle. Aduna ako'y asthma ug allergy. Og after my mission, ingon sa magic ang tanan, tungod kay giayo ako sa Ginoo. Human ko, makaserbisyo kaniya sulod sa duha ka tuig, ug karon maayo na ang akong panglawas. Sa akong pag-eskwela sa high school, dinhi nako nakimamat si Romnick. Buutan si Romnick, responsible, ug sweet kaayo siya, DJ Twinkle. Dili siya mohunong sa pagpanguyab nako, bisan tuod, ug daghan ako kamalditahan nga ipakita ngadto kaniya. Bisan pa sa akong pagka-man-hater, ingon og sa naluoy na ko ni Romnick ug tungod sa akong kaluoy, akong gidawat ang gugma nga iyang gi-offer diri kanako. Maayo ang among relasyon ni Romnick. Sweet kaayo siya ug every Valentine's Day, magpadala siya nako og Valentine's card. Ug bisan tuod pareho lang kami nga naa sa Hagna, sige gyud mi magsulatanay na duha. Ug sa panahon nga magkasakit ako, si Romnick DJ Twinkle magpadala nako og mga prutas ug tambal. Ug iya kong gipaila-ila sa iyang pamilya. Ang iyang pamilya buutan kaayo sila diri nako ug sila mga devoted nga mga Katolik. Since devoted pud ko sa akong religion, mas gipalabi nako nga magminyo sa isa ka lalaki nga parihas nako og pagtuo. Tungod kay akong nahuna-huna nga mas maayo gayud nga ang akong maparis sa kinabuhi, parihas kami og simbahan nga pagaadtuan ug aron usab kung duna na may pamilya, ang among mga anak dili makabaton og confusion about religion. Tuod man nagminyo ako sa akong kabatchmate sa mission. Kaniadto og nakuratan na lamang si Romnick sa iyang nabalitaan nga nagminyo na di ay ako og pinakalit.
Akong na-realize nga kung unsa kasakit ang akong gibati sa dihang ang akong misyonaryo nga uyab ni kalitra usab og kaminyo. Samot na si Romnek kay personal kami nga nagkarelasyon. Karon sa akong kaminyoon, bisan pa, ug duna ko'y mga regrets. Od kun nga naman, siguro, dili na nako kinahanglan nga i-elaborate pa diha kanimo, DJ Twinkle. Basta kay, aduna ako'y mga regrets kun pagmahay sa akong kaminyoon karon. Ug mao kini bunga sa akong kadanghag sa pagpili sa akong lifetime partner. Apan blessed paghihapon ako, DJ Twinkle, tungod kay ang akong duha ka buok mga anak mao karon ang akong kalipay. Makaingon ko sa akong kaugalingon nga siguro kung si Romnek ang akong nabana, walay problema kay good provider man siya. Ug ako na lang siyang suportahan sa iyang career. Apan maunay giingon, DJ Twinkle, nga walay apat nga mag-una. Mao lamang kini ang akong ika-share diha kaninyo dinhi sa imong Whisper It program o hinaot paunta nga sa mga kabataan nga gustong magminyo. Pilia pag-ayo ang inyong partner. Dili enough nga buutan lang ang imong mabana. Daghang kayong salamat sa imong pagbasa, DJ Twinkle. God bless and more power to your program. Ang imong magtatampo, Christine. Alright mga igsoon, inyong nabati ang kinatibuk ang suglanon ni Ma'am Christine, lumad nga tagahag na o sa ka 56 years old. Lumad nga tagahag na apantuan na kuno siya karon nagpuyo sa CDO, kun kagayon di RCD. And of course, isa pud siya sa atong mga diehard listeners sa ating 100.9 FM radyo hagna Radyo Bulanon. And of course, kalingaw po kuno siya ni follow sa ating album nga Whisper It. Diba? Okay, thank you so much, Ma'am Christine, sa pagpadangat sa imong sulat sugilanon, sa imong kinabuhi, o sa imong life story during high school, o sa imong trust. Mga nag-iingon mga friends nga it is really important, no? Nga atog yung i-appeal sa ato mga pag-ampo kung kinsa ang ato mamahimong lifetime partner. Tungod kay ang marriage is a long journey. Dili man pwede, no, nga mapakasal ta karon. O niya, after 2 years, magbulag ta. It is a lifetime ko, no, nga partnership. So, ready na ba ta? So, managiingon nga, mauni kontrata nga walay kahumanan. So, it is very important nga matud pa sa akong amahan sa una sa buhi pa si Papa. Even though I was in my very young age, niingon gyud ang akong amahan nga iampo nato ang atong mga bana or atong mga bana nga buutan kuno, no? Nga panggaon mi. Panggaon ko. Siguro kaning moingon ta nga magampo gyud ta sa Ginoo sa atong mahimong lifetime partner unya dili bitaw successful ang ating marriage, siguro na agi wrong sa atong pag-ampo. We come to realize nga ang pag-ampo gyud nato is naagyo na specific, no? Kung maingon ra ta mangayo ta sa Ginoo og buutan nga partner, dili na siya enough. Siguro kay kung buutan tagaan gyud kag buutan.
Wata kay baon sa klase sa buutan. Sabi nila wala manigarilyo, wala mo inom. O buutan man na siya. Dili barkadista, buutan na siya. Sumo na siya buutan. But when we say to the Lord nga mangayo ta og bana, na mahal tayo, responsible, iba yung buutan, iba pud yung responsible, no? Kung may kag-responsible, dili yung kapagutman sa imong bana. He will be a good provider. Na? Kana bitong maingon nga ang bana, what is the role of a husband? Kanang maingon si Ma'am Christine nga dili na lang kuno niya i-elaborate pa kung ngano nga na siya mga regrets sa iyang marriage. It is because kung naingon ka sa unahan nga kung si Romnick paunta ang imong nabana, siguro dili ka ma-problema because you know that he is a good provider. So meaning, ang imong bana, even though dili na nimo i-elaborate, as we understand, dili good provider ang imong husband. Di po ba? So, it is very important na nga magkaroon tayo ng bana nga good provider, responsible. O kanang ang pinakakuan man gyud sa bana is a good provider, kanang yung makamao siya nga mo provide sa mga basic needs sa iyang pamilya, shelter, food, education sa mga anak, 'di ba? And then protector ka sa pamilya. So kung ikaw musud ka sa pagiging ama o padre di pamilya, isang malaking hamon ang nag-aabang sa iyo, isang malaking trabaho. Kumbaga sasaba ka sa gera, dapat kargado ka og bala. Hindi ka lang nagpo-provide ng pagkain sa imong asawa ug mga anak, kundi ikaw ang protektor. Ikaw yung hero sa pamilya. Are you ready to be a hero? Kung hindi, huwag kang mag-aasa-asawa. Kaya mo bang proteksyonan ang imong asawa ug mga anak sa kung sino man ang mga magdaog-daog nila or manakit nila? So if you are not ready, then ayaw pagminyo, because that is one of a rule of a father. Diba? And of course, sa pagiging asawa daw, kailangan po ang bana, you have to look up your wife as your equal partner. No? So, equal partner. Dili ingon nga, ay asawa lang ka, sunod-sunod ka na ko, ha? Kung unsay akong mando, sunod ka. Hindi na yan asawa, katulong na yan. Diba? So, sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 7, ningon ang Ginoo, treat your wife with understanding. And, sabi dito, treat her as your equal partner para ang imong mga prayers dunggon sa Ginoo. Mana iyang giingon sa mga husband. Diba? Onya, you wife, imo po kunong irespeto ang imong husband, sama nga ang Ginoo, siya ang leader sa iglesia or sa simbahan. Diba? So, sa Ephesians 5:25, Ephesians chapter 5:25, naingon siya diri nga, husband, love your wife as Christ loved the church. So, kinahanglan nga, ang mga bana, higugmaon ninyo iyong asawa, sama sa paghigugma sa ni Kristo sa iyang simbahan. So, that is also biblical. So, ito kasing letter sender natin, maunig yun nga na ako sila na belong sa laing sect of religion. So, kaya tayo po nagsishare din ng mga biblical nga mga verses. Ano ho? So, inana, no? As a equal partner, and then, malagi na, dili good enough nga maingong ka nga ang tao, hilumon, buutan, di mo inom, di mo sigarilyo, buutan na siya. No? Kasama na din siguro yan, pero ang importante sa usa ka amahan, no? You should be a good provider to your family. So, managiingon nga, dili enough nga magampo tag buutan nga bana. Kinahanglan gud nga ang bana kana bitong kugihan, madiskarte at mahal na mahal ka. Yun yung mahalaga. Kasi pagka mahal na mahal ka ng asawa mo, of course, ayaw niyang magutom ka. Of course, pag nagkasakit ka, ipapagamot ka niya. Hindi ka niya hahayaang mamatay na lang sa kung unsa man ang imong karamdaman, di ba? And of course, kapag mahal na mahal ka ng asawa mo, didiskarte yan. Hindi niya hahayaan na magutom ang kanyang mga anak at asawa, ang kanyang pamilya. Because that is the basic rule. Rule sa isang ama, to be a good provider, a protector, and stand as a hero sa kanyang pamilya. So kung ikaw lalaki na nakikinig ngayon, kung nagplano ka nga maminyo and if you cannot provide those things, ayaw pagminyo tungod kay luoy ang mamahimo nimong asawa ug mga anak
And of course, in a long run, mapunta yan sa hiwalayan. Diba? Nobody wants a broken family. Pero hindi talaga maiwasan, no? Muna bitay giingon nga ang tao gyud. Once gani nga dili pa mo mag-ipon og puyo sa usa ka bubong o usa ka balay, dili gyud mo mailhan kung unsa gyud ang iyang tinuoray nga batasan. So we don't have right to judge. Ang katusikuan kay buutan manggud to, ang problema manggud ani iyang yung asawa. O kani man gyud iyang bana buutan gyud. Ang problema ang babae gyud. Or ang babae mangyud ang sa babae kana bang i-vice versa pud nato ba, no? Wala gyud tay right because they are the only one who knows kung unsa gyud ang ilang mga problema sa ilang kaminyoon, di ba? Wala tay right to judge. Kung ang usa ka pamilya na bungkag kana, naa sila mga misunderstanding. O wala tay karapatan nga moingon dayon ta nga katumanggong lalaki buutan, ang problema ang babae. Or nabalipod, kani manggong lalaki ang may problema, katong babae buutan. Ayan na bitaw. So wala man gyud ta kabalo, no? Kay dili gyud ta maka-judge. Sabi nga, do not judge because you are not a judge. Sabi ganun. Do not judge the book by its own cover daw. Tama nga naman yan. So wala tayong karapatang humusga. So magyud na mga friends nga mas magandang kilalanin nyo ng mabuti, kilitasin, ila-ilaha pag-aayo. Kilitasin mo kuno. Sana man yun. Inyo nang ila-ilahon pag-ayo inyong mga partner. So, manigiingon nga. Og mag-ipon nagpuyo, ana gyud ka makahibaw. Especially dili na enough no nga kanang may assurance nga kung pareha mo og relihiyon, maayo gyud ang flow. It never happens. Not all the time nga mahitabo na siya. Naman po'y uban nga bisan tuod og lahi-lahi mo og relihiyon, depende na lang yan sa pagrespeto, di ba? Respeto, gugma para sa isa't isa. Dapat yung kasi yung love, yung isang relasyon, mga friends, ang pinaka main ingredients sa usa ka long lasting and loving relationship is love, trust, respect, and honesty. Yan ang pinaka main ingredients. Yung sex, of course, nandyan yan just to give the climax of the relationship. Pero pagka yung apat na yon ay absent sa isang relasyon, talagang hindi yan mapunta sa diborsyo dahil walang diborsyo ang Pilipinas, kundi mapunta yan sa isang separation or annulment. So kung ayaw naman natin ng ganun, di ba? Wala naman siguro pitao nga moingon nga magpakasal ko karon. I want to get married to get divorced, or I want to get married para maging separated or magkaroon ng annulment. Hindi, walang taong ganun. Lahat tayo nung during the time na ikinasal tayo. Because ang akala natin, siya na yung forever mo, di ba? He will now be my forever. Ikaw na talaga ang forever ko. So, kaya tayo nagpapakasal. But in the long run, yun nga, kung wala na yung mga love, respect, honesty, and kailangan din kasi mag-asawa, magde-date din minsan eh. Hindi na natin iubos ang lahat ng oras sa pag-aalaga ng ating mga anak o paghahanap buhay, di ba? Kinahanglan na mag-asawa ko mag-date para mag-holding hands pod, di ba? Kaya para nga na-affirmi ang kainit sa inyong gugma para sa isa't isa. Dili kay ang asawa og maminyo na di na pod manudlay. Di ba? Nagkagidlay na. Unya ang bana pod, baho ng ilok. So, nawala na yung kuan ba? You have to maintain your hygiene, yung mga ganun. So, yung respeto, pagmamahal sa isa't isa, kailangan i-maintain po yan mga friends. O, di ba? So, malagi na, kapoy guning kami nyoon, hisgutan. So, kung ito sa ating letter sender na si Ma'am Christine, kung naaman siya mga regrets karon sa imong kaminyoon, I'm sorry to hear that. And sabi mo nga, ang imo ng anak, ang imong kalipay karon sa imong kaminyoon. O sa imong kadanghag sa pagpili sa imong lifetime partner, imo na lang iyan na lang kuno ning antuson. So, sa mga naminaw karon, mo nagiingon nga, lingi asa kuno ng imong partner. Bago mo yan pakasalan next month or next week. Sa mga nagbabalak na magpapakasal dahil Mayo na ra ba?
Human sa Pasko, Mayo, kasalan na. Ayan. Lingi ako na imong partner og angay ba ning pakaslan. O, di ba? Dili ba ni hahantong sa isang diborsyo o sa isang annulment o hindi ba ito matulad ni Ma'am Christine na magkaroon ng isang regrets sa kanyang marriage. Alright, thank you so much mga friends for being with me for the past 2 hours. Wala na po tayong sapat pang oras. This has been your friend DJ Twinkle. We'll say goodbye now. Thank you so much for being with me and I hope you're gonna catch me again next week. Same time, same frequency. Dito pa rin yan sa nag-iisang teleradio inside the province of Bohol. Radyo Hagna, Radyo Bulanon. Goodbye everyone. You take care and God bless. Bye-bye. Kung ikaw adunay gihambin nga suliran kabahin sa gugma nga nanginahanglan og tambag, sulata ka na or text sa atong tulumanon. Whisper it. Aron matagan og tambag ni DJ Twinkle. Whisper it. Mabati matag Domingo alas 4 hangtod alas 6 sa hapon. Whisper it. The station with the best music.